tinatawag na Holy Bible, ibig sabihin, pag ang tao po'y natuto dito, nagbasa dito, nakinig dito, ay matuto rin rumispito, matuto rin dyan sa buhay ng kabanalan. Bakit ganyan kayo? Mga api sa tao yan. Bawal sa Panginoon yan. Bawal. Bawal yung mga pang-api. No? Dahil yung mga api, yung mga oppressors talaga, ay talagang kalaban ng Diyos dahil mapagmataas yun. Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, dyan po sa Santiago 4:5 hanggang 6 and 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7 yata, if I'm not mistaken, no? Yung mga palalo ay kalaban ng Diyos. God resists all the proud, but He give grace to the humble. Palalo yung mga klaseng taong oppressor eh. Dumadaan lang, kinuha ninyong susi, tapos bantaan ng mamatay. Tama ba yun? Ha? Yun. Kaya mga galay, sasabihin ko sa inyo kung sino ba sa membro ng INC ay na mayroon pang matino na pag-iisip, pag-uunawa, no? Unawain ninyo ng maigi, suriin ninyo yung religion ninyo, iyon ba'y totoo, ayon ba'y naglilingkod ng Diyos? Baka na may sa huling araw, sa panahon ng paghukom, ay talagang ang sasapitin ninyo ay hukom ng parusa. Kaya siguraduhin ninyo yung relihiyon ninyo kung yun ba'y totoo, dahil mayroon pong sinasabi si Apostol John dito po sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 22. Sinasabi sa Biblia talaga, ito po'y nagbigay babala sa mga sumampalataya, no? Ito po ay nagpapahayag patungkol po sa Antichrist. Baka naman yung religion ninyo ay Antichrist yun. Meaning Antichrist, kaaway pa pala ng Kristo. Tapos gumamit pa kayo ng pangalan ng registered name ni yung religion ninyong INC, Iglesia ni Kristo. Pagkatapos sa huling araw, kaaway pa pala kayo ni Kristo. Antichrist pa pala. Sino ba itong Antichrist? I-meditate niyo ito ng maigi, itong biblical na message. Or ito pong passage sa kasulatan sa Biblia na nagsabi sa 1 John 2:22 defines the Antichrist as a liar who denies that Jesus is the Christ. Yung religion ninyo, hindi ba yun nagdi-deny na si Jesus po ang Kristo? Sino ba yung Kristo? Son of the living God. Son of the living God. Ang sabi ni Apostol Pedro dyan po sa Matthew, if I'm not mistaken, Matthew 16. So Matthew 16, sabi po dyan na you are the Christ, the Son of the living God, anak ng buhay na Diyos, si Jesus. Kaya suriin ninyo yung relihiyon ninyo, mga kalahing Pilipino, mga kalahing na membro ng relihiyong Iglesia ni Manalo, kung sila pa boy hindi ba nila idinideny ang Jesus na Kristo? At ang sabi dito sa 1 John 2:23 to 24, dito po ang sabi po dito, sino ba ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak, at ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama sa Kanya. Ano ba itong sinasabi dito? Sino daw ang sinungaling? Ang sinungaling daw yung mga tumatangging si Jesus ang Kristo. Sino ba itong si Kristo? Anak ng Diyos. Ang tumatanggi na si Jesus, anak ng Diyos, ito po'y Antichrist. Ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Kung ang religion ninyo ay ayaw kumilala kay Jesus na anak ng Diyos, Ama at Anak, Antichrist yung pag-ayaw ninyong kumilala. Ang di kumilala sa Anak ay di rin kumilala sa Ama.
Kung hindi niyo kilalanin si Jesus, ay hindi rin ninyo kinikilala ang Ama. Kapag tinanggap ninyo man ang anak, pati ang amay sa kanya. Pag tinatanggap ninyo na si Jesus, ang anak, ay pati ang ama ay sa inyo, sa kanya. Suriin ninyong religion ninyo, sumampalataya ba sila na si Jesus po'y ama at sa anak? Anak at saka ama. Meaning ang ama, the Father and the Son, Jesus Christ. Kumikilala ba sila sa ama? Kumikilala ba sila sa anak? Or ayaw ninyong kumilala sa anak? Hindi din kayo kumilala sa ama. Dahil ang lahat ng tumatanggap sa anak ay pati ang ama ay natanggap niya. Yon ang proseso na kailangan gawin ng mananampalataya. Tanggapin si Jesus. Kung gusto kang magkaroon, pati ang ama ay sa inyo. Tanggapin mo si Jesus. Paano ba natin kilalanin si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Mayroong ama, mayroong anak ng Diyos. Sino ba itong ama? Diyos. Sino ba itong anak? Diyos. Pag hindi nyo kilalanin yung anak na Diyos, no? Hindi nyo kilalanin si Jesus na anak ng Diyos, ay hindi nyo kinikilala ang Ama. Kung hindi ninyo tinanggap si Jesus na anak ng Diyos, ay hindi din rin ninyo tinanggap ang Ama. Yun ang diskusyon, yun ang paliwanag dyan. Si Jesus, kailangan tanggapin ninyo, Iglesia ni Manalo, na si Jesus ay Diyos. Totoo siyang tao, ngunit totoo rin siyang Diyos na nagiging tao para tubusin tayo. Totoo siya na Diyos. Ano ba itong Diyos? Nag-iisa lang ang Diyos. Ngunit sa nag-iisang Diyos, mayroong Ama, mayroong Anak, mayroong Holy Spirit. Tatlo sa nag-iisang, tatlong persona, tatlong offices sa nag-iisang Diyos. Naunawaan ninyo mga Iglesyang Manalo? Kaya ayusin ninyo yung buhay ninyo. Hanapin ninyo mga taong nagtuturo sa tama, yung Biblia, na mayroon talagang guidance sa banal na Espiritu ng Diyos. Mayroong gabay, mayroong patnubay sa Espiritu ng Diyos. Yun ang hanapin ninyo para yung buhay niyo hindi kayo bastos, hindi kayo magbanta sa napapatayin ng tao, hindi kayo masama, no? Hindi kayo magre-rebel din ng gobyerno. Yun ang hanapin ninyo. Kaya mag-isip-isip kayo mga membro sa Iglesia ni Cristo. Baka kayo'y malaking pagsisisi sa huling araw. Okay? God bless.